Proverbs 7 in Tagalog. Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka, at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Itali mo sa iyong mga daliri, ikandal mo sa iyong puso. Sabihin mo sa karunungan, ikaw ay aking kapatid na babae, at tawagin mo iyong kamag-anak na babae ang unawa, upang kanilang maingatan ka sa babaeng masama, sa babaeng di kilala na nagtatabil ng kanyang mga salita. Sapagkat sa dungawan ng aking bahay, tumitingin ako sa aking soliya, at ako'y tumingin sa mga musmus. Ako'y nagmasid sa mga may kabataan, sa may kabataang walang bait, na dumaraan sa lansangan na malapit sa kanyang sulok, at siya yumaon sa daan na patungo sa kanyang bahay, sa pagtatakip silim na sa kinagabihan ng araw, sa kalahasyan ng gabi at sa kadiliman. At narito dooy nasalubong niya ang isang babae na nagkagayak ng tila isang patutot at tuso at puso. Siya'y madaldal at matigas ang ulo. Ang kanyang mga paa ay hindi nagsisitahan sa kanyang bahay. Ngayon nasa mga lansangan siya, mamay nasa mga luwal na dako siya, at nagabang sa bawat sulok. Sa gayo'y hinahawakan niya siya at hinahagkan siya, at may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kanya, mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay sa akin. Sa araw na ito ay tinupad ko ang aking mga panata. Kaya't lumabas ako upang salubungin ka, hinahanap kong masikap ang iyong muka, at nasumpungan kita. Aking inilatag ang aking higaan na may mga koltsong may borda na yari sa guhit-guhit na kayong lana sa Egypto, at aking pinabanguan ang aking higaan ng mira, mga oleo at sinamomo. Parito ka, tayo'y magpakasiya sa pagsisintahan hanggang sa kinaumagahan. Magpakasaya tayo sa mga pagsisintahan, sapagkat ang lalaki ay wala sa bahay, siya'y naglakbay sa malayo, siya'y nagdala ng supot ng salapi, siya'y uuwi sa bahay sa kabilugan ng buwan. Kanyang pinasusuko siya ng karamihan ng kanyang mga matamis na salita. Hinihila niya siya ng katabilan ng kanyang mga labi. Pagdaka ay sumusunod siya sa kanya, gaya ng toro na naparoroon sa patayan, o gaya ng sa mga tanikala sa sawayan sa mangmang, hanggang sa lagpasan ng isang palaso ang kanyang atay. Gaya ng ibon nagmamadali sa bitag, at hindi nakakaalam na yaoy sa kanyang buhay. Ngayon nga, mga anak ko, dingin ninyo ako at makinig kayo ng mga salita ng aking bibig. Huwag humilig ang iyong puso sa kanyang mga lakad, huwag kang lumiko sa kanyang mga landas, sapagkat kanyang inihiga ang maraming may sugat. Oo, lahat niyang pinatay ay isang makapangyarihang hukbo. Ang kanyang bahay ay daang patungo sa Sheol, pababa sa mga silid ng kamatayan.